Isipin mo ang mundo na parang isang higanting nilalang. Tahimik sa labas pero sa loob may pusong patuloy na tumitibok. Minsan humihinga ito ng malalim. At kapag ang paghinga na ito ay naging masyadong malakas, iyon ang naririnig nating pagyanig, ang tinatawag na lindol. Sa bawat pag-uga ng lupa, napapaisip tayo, galit ba ang kalikasan? O baka naman may dahilan kung bakit ito nangyayari? Ang totoo, hindi nagagalit ang mundo. Ang lindol ay hindi parusa kundi senyales na buhay ang ating planeta. Kumikilos, nag-aayos at nagpapanatili ng balanse. Ang lindol ay biglaang paggalaw ng lupa na nangyayari kapag may tensyon o enerhiyang naipon sa ilalim ng mundo. Ang ating planeta ay binubuo ng mga tectonic plates, malalaking piraso ng lupa na parang puzzle sa ibabaw ng mainit na mantel. Habang gumagalaw ang mga plate na ito, nagkikiskisan sila at kapag hindi na kinaya ng pressure, biglang pumuputok ang enerhiya na nagiging dahilan ng lindol. Ang lakas ng pagyanig ay sinusukat sa Richter scale o magnitude. Ang mga pinagmula nito sa ilalim ng lupa ay tinatawag na focus o hypocenter, habang ang punto sa ibabaw ng lupa ay tinatawag na epicenter. Pero paano nabubuo ang lindol? Ayon sa mga seismologists, may tatlong uri ng galaw sa pagitan ng mga tectonic plates. Una, ang tinatawag na convergent boundaries o banggaan. Dito, ang dalawang plate ang nagsasalpukan. Sa ganito nabubuo ang mga kabuntukan at bulkan. Halimbawa, ang Philippine Sea Plate versus Eurasian Plate. Pangalawa, divergent boundaries o paghihiwalay. Dito, dalawang plate ang naglalayo at pinapasok ng magma. Halimbawa, ang Mid-Atlantic Ridge. Pangatlo, transform boundaries o pagkikiskisan. Dito, dalawang plate ang dumudulas sa gilid ng isa't isa. Halimbawa nito ay ang West Valley Fault sa Pilipinas, isa sa pinakaaktibong fault line sa bansa. Bilang dagdag na kaalaman, alam niyo ba na araw-araw tinatayang 1,000 lindol ang nangyayari sa buong mundo? Karamihan ay hindi lang natin nararamdaman. Pangalawa, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang sintro ng mga bulkan at fault lines kung saan madalas ang pagyanig. Kaya kung mapapansin nyo, lindulin ng Pilipinas. Pangatlo, ang pinakamabilis na lindol ay umabot sa 8 kilometro bawat segundo, halos kasing bilis ng bala. Pang-apat, alam niyo din ba na dahil sa paggalaw ng plates, unti-unting tumataas ang Himalayas bawat taon? Panglima, kapag sa ilalim ng dagat nangyari, maaari itong magbunsod ng tsunami, gaya ng trahedyang dumama sa Japan noong 2011. Pang-anim, alam niyo ba na may mga gusali sa Japan at Taiwan na nakalutang sa shock absorbers kahit lumindol, halos hindi mo ito mararamdaman. Ano ba ang layunin o purpose ng lindol? Bagamat nakakatakot, may natural na layunin ang lindol sa kalikasan. Una, paglabas ng tensyon sa lupa. Ito ay parang katawan ng tao. Kapag nai-stress, kailangan mong huminga o gumalaw. Kung hindi ito mailalabas, mas malaki ang magiging pagsabog. Pangalawa, ito ay nagiging dahilan ng paglikha ng bagong anyong lupa. Dahil sa paggalaw ng plates, nabubuo ang mga kabundukan, lambak at maging mga bagong isla. Isang magandang halimbawa nito ay ang formation ng Philippine Archipelago mismo. Pangatlo, paglabas ng mineral at enerhiya. Ang lindol ay tumutulong sa pag-angat ng mga mineral tulad ng ginto,
pilak mula sa kailaliman ng lupa. Kahit sa isang banda, ito ay parang natural na recycler ng planeta. Pang-apat, pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Pinapaalala ng lindol na ang mundo ay patuloy na nabubuhay at nagbabago at hindi ito static. Sa ganitong paraan, nananatiling aktibo ang ating planeta, gaya ng isang nilalang na hindi kailanman natutulog. Dapat nga ba itong katakutan sa lahat ng oras? Hindi kailangan katakutan ng lindol sa lahat ng oras. Ang takot ay natural, pero mas mainam na palitan ito ng kaalaman at paghahanda. Ayon sa mga eksperto, ang maliliit na lindol ay nakakatulong para palabasin ang tensyon sa lupa. Kaya minsan, ito pa nga ay nakakabawas sa panganib ng mas malaking pagyanig. Kaya sa halip na mabuhay sa takot, matutong maging handa. Kung maaari ay maghanda ng go bag na may pagkain, tubig, flashlight at first aid. Alamin ang evacuation area at drop cover hold technique. Siguraduhin ding ligtas ang istruktura ng bahay. Huwag na huwag itong titipirin. Laging iisipin na ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman, hindi sa pangamba. Sa bawat pagyanig ng lupa, naroon ang mensahe ng kalikasan. Ang lindol ay bahagi ng natural na siklo ng mundo. Isang paraan ng planeta para ayusin, baguhin at panatilihin ang balanse. Ito rin ipaalala sa atin na ang tao ay hindi hari ng kalikasan, kundi bahagi lamang ito. Kahit sa susunod na maramdaman mong umuuga ang lupa, huminga ng malalim, alalahanin hindi ito galit ng mundo, kundi paghinga ng buhay. Isang natural na pagpapaalala na sa bawat pag-uga, may kasunod na pagbangon.